Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, marami kasi sa inyo yung nagtatanong aside sa mga hallmark na nakikita natin sa alahas, like for example, pag 18 karat, ganyan, 21. Aside sa mga hallmark na yan, nakikita ninyo sa stamp ng alahas ninyo, is marami pang nagtatanong sa akin, ano daw ba yung mga iba't ibang stamp na nakikita nila sa alahas nila. Like for example, yung mga letter, and ano ba yung mga ibang number na nakikita nila sa mga alahas nila. Yun yung tinatawag nating stamp sa jewelry. So, para makatulong to sa inyo, okay? Don't forget to subscribe muna, like, and share this video sa mga nagtatanong all about jewelry stamp. Lahat naman tayo, hindi tayo isang professional na pagdating sa mga jewelry. So, for example, you want to know what is this stamp, so this helps for you na malaman ninyo, okay? Okay, so mag-start na tayo. So first of all, isi-share ko muna sa inyo kung paano nyo malalaman kung gold, platinum, or silver yung isang alahas ninyo. So, sa mga ganyan, dapat alam din ninyo kung ano yung wini-wear ninyo, kung silver ba yan, gold ba yan, or platinum. So, dahil dyan, dito, mag-start tayo. Okay, so pag palladium, yung alahas ninyo, how you will know na it's palladium? So, meron din yang mga gold purity or stamp. Okay? So, pag gold yung, pag ang purity ng alahas mo is 375, which means you have the 9 karat. So, pag 9 karat yung jewelry mo, meron niyang 37.5 purity of gold na nandun sa alahas na yon. Okay? Pag naman sinabi mong 585, yung gold purity stamp niya is 585, that stands for 14 karat, which means meron siyang 58.5% na purity ng gold. And then, ito yung pinaka-famous na caratage sa isang jewelry is the 750, which is the 18 karat. So, pag may 18 karat ka, meron kang 75% na purity ng gold niya. Okay? So, meron ding 916, which stand for 22 karat. Okay? So, pag 22 karat, mas maraming mga Indian ang nag-wear ng 22 karat. Okay? So, pag 22 karat, meron kang 91.6% ng purity ng gold mo. Okay? So, meron din tayong 21 karat. Okay, pag 21 karat, ang stamp niyan is 875. Okay, pag 875, meron kang 87.5% na purity ng gold sa isang alahas. And pag meron ka namang 24 karat, okay, meron kang 24 karat, meron niyang stamp na 990. So, meron siyang 99.0% na alahas na purity doon sa alahas. And sometimes, makikita ninyo sa 24 karat is 99.9. So, kasi pure na yung gold purity na meron doon sa isang jewelry. Naman tayo sa silver purity stamp niya. So, marami ring nag-ask sa akin kung ano yung, paano mo malalaman kung silver yung stamp ng isang jewelry mo if you have silver. So, pag silver naman, mga chops, pag meron kang 800 stamp sa isang alahas mo, that means you have 80% pure silver. Okay? Pag naman 925, so ito yung commonly na nakikita natin na stamp sa jewelry pag may silver ka. So that means you have 92.5 pure silver. Okay? So 958 is also a stamp na meron kang 96.8 pure silver. And yung 99.9 naman, pure silver din yon. So, 999, meron din ganon sa pure silver, 99.9% na pure silver. Marami nagtatanong sa akin kung ang silver daw ba is pawnable. Yes, pawnable yan sa Philippines. Basta pure yung silver na meron ka. Kasi marami ring lumalabas na mga silver ngayon na fake, ganyan. Pero dito kasi sa Saudi, pag bumili ka ng silver dito, lalo na sa Batha, yung mga stamp ng silver nila dyan, chine-check pala yan ng ministry. So, hindi sila pwedeng magbenta ng silver dyan kung hindi siya legit. So, kailangan yung stamp nila nandun sa silver. Kasi, last 2 weeks ago, bumili si Haring TV ng necklace niya ng silver. And yun yung sinabi nung seller sa amin na hindi pala sila pwedeng nagbebenta. And may weight din yon. Kaya,
legit and pure silver, yung mga silver dyan, if you will go there sa Batha, dyan sa, dito, sa Riyadh. Okay, pag platinum purity stamp naman, okay, pag meron kang 850, meron kang 85% pure na platinum, okay, pag 850. So, pag meron ka namang 900 na pure platinum stamp, so meron kang 90% na platinum, okay? So, yun yung meron doon, yung purity ng platinum na meron ka. Okay, pag naman 950, meron kang 95% na platinum, okay? Platinum na pure doon sa alahas mo. And for 999 naman, meron kang 99.9 pure platinum doon sa jewelry mo. Okay, so wag kayong malilito. Pero yung platinum kasi nowadays is very rare na, di ba? Ewan ko kung may nanonood akong mga viewers dito na nag-wear pa ng platinum or nag-i-invest pa ng platinum. Kasi ngayon, laging gold, white gold, silver, and yung palladium, sobrang bihira na din. So, aside from gold, silver, and platinum, marami pa tayong nakikita mga hallmark na meron sa ating jewelry. Like, for example, yung iba't ibang stamp na nakikita natin sa isang alahas. So, I already had this video, pero ito, pinagsama ko na siya sa isang video para sa mga bagong followers ko na nagtatanong din sa akin about this hallmarks, okay? Mga stamp na to. So, pag meron kang GF, pag may nakita kayo sa alahas ninyo na GF, okay, that means gold filled, okay? Pag naman P, plum gold ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, pag plum gold, this shows the items is at least the amount of carats shown on the stamp. Medyo mas mababa yung karat na meron doon sa alahas ninyo na pinapakita doon sa stamp niya mismo. Okay, pag naman meron kang KP, carat plum, ibig sabihin nun, the item is at least the carat listed, but may be more pure. So, mas mababa yung meron sa carat niya, okay? Pero, yung purity niya, baka mas mataas. So, that is carat plum. Yun yung ibig sabihin ng KP. Okay? So, pag PD naman, PND, that means palladium. Yun yung ibig sabihin niya. Palladium yung alahas na meron ka. And for PT, it's platinum. And for silver is sterling silver. Usually, yun yung nakikita ninyo. Pag sterling silver, yun yung meaning niya ay silver. Okay? And for stainless steel naman, for stainless steel, it's SS. Yun yung code na nakita nyo pag meron kayong stainless steel na jewelry or accessories. Okay? So, eto na yung mga madalas ninyong tinatanong sa akin kung ano yung mga iba't ibang letters na nakalagay dyan sa mga lahas ninyo, yung mga mark like AR, like that. So, eto na yung mga stamp na iba pang makikita nyo, yung mga maker's mark, assay mark, ganyan, assay office mark, and the date mark, date letter, and the other marks na nakikita natin sa isang jewelry. Aside dun sa mga hallmark niya ng caratage ng isang alahas. Okay? So, mag-start tayo sa maker's mark. So, ano yung maker's mark? So, yung maker's mark is the designer. Yun yung manufacturing firm or representative na nag-symbolize dun sa stamp ng isang alahas ninyo, sa isang precious metal ninyo. So, like for example, RAG, for example, yun yung representation ng jewelry na meron kayo, and then nakalagay 750. So, yung RAG doon is the maker's mark. So, kung sino yung nag-manufacture or representative nung alahas na gumawa. Okay? So, yun yung maker's mark. Okay, these marks provides proof that your jewelry item was made by the designer or jewelry maker and is considered signed. All marks need to be registered by an assay office. So, yun yung designer's mark nila ng isang jewelry, yung jewelry maker. So, yun yung maker's mark. Kaya, meron kayong mga nakikitang mga ganong stamp sa alahas ninyo. So, that stands for the maker's mark or the manufacturing company. Okay, like for example, si Cartier, si Bulgari, ganyan, si Tiffany & Co. Yun yung mga tinatawag nating maker's stamp. Okay, so doon naman tayo sa next mark, yung assay office mark. Sabi nila,
lahat daw ng alahas is dapat naka-registered. Lalo na siguro yung mga designer brand na alahas. Like for example, ngayong nabanggit ko, itong for example, si Louis Vuitton, ganyan. Meron ding mga gold si Louis Vuitton, diba? Merong Bulgari, merong Cartier, yung mga yan. Dapat may assay office mark yan. So, kaya diba, pag gumawa ka ng isang alahas, kailangan meron kang license na gawin mo yung brand na yon. Parang ganon. So, dapat lahat ng alahas is registered by an assay office mark. Okay? So, yung assay office mark tells you where your item was tested to its purity. Okay? Pero parang ngayon, hindi na siya ganon na-apply kasi nga, ngayon, these days, yung mga alahas, kayang-kaya na nilang gayahin, ganyan. Basta merong purity ng gold doon sa jewelry na ginagawa nila, nagagaya na nila. Like, for example, yung mga yan, Tiffany & Co., yung mga hardware bracelet, tulad nito, tingnan nyo, ito, this is from Tiffany & Co. Inspired. Parang lahat na, kayang-kaya nang gayahin ng mga manufacturer yung ganitong mga design. Pero, it's from the brand na yun, hindi na siya, parang yung mga ganyang, hindi na siya nagtitake effect, no? Yun. Pero, pag mga brand like malalaking company, siguro yan, sumusunod pa rin sila. Okay? Kaya tayo, bilang mga buyer or yung mga investor, meron silang option kung anong gusto nilang brand, design na bilhin nila. And sa atin naman, na mga walang pangbili pa ng mga ganyang, malalaking type of brand ng alahas, dun tayo sa inspired lang. Parang ganon. Like me, I do vlogs about gold, pero I don't have pa yung mga talagang from the brand. How I wish one day, pag medyo okay yung makabili rin ako ng sarili ko sa Cartier. Gusto ko talaga makabili ng kahit ring lang dyan sa Cartier. Ng, ng jewelry nila. How I wish. Yon. So, yun yung assay office mark. Okay? So, meron din tayong nakikitang mark na date letter. So, for example, sa loob ng ring mo, meron din yan. Okay? So, what is this stamp? This tell you the year of the purity of the item that was tested. So, yun pala yung year kung kailan tinest yung item. Okay? So, yun yung date letter. Excuse me. Hindi yun yung year kung kailan ginawa yung alahas mo. Yun yung year kung kailan tinest yung purity ng gold na meron ka. So, yun yung date letter na nakikita ninyo. So, minsan tricky siya kasi you will hardly ever find this on a delicate piece of jewelry because there is simply not enough room. So, yun yung mga, for example, yung mga rings or maliliit na item ng alahas, sobrang hirap ma-determine, di ba? Hindi mo alam kung ano yung nakalagay doon. Aside from doon sa gold marks na meron sa jewelry mo, minsan hindi mo siya ganun makita. Kaya, ang tricky din ng sitwasyon kapag ganon. So, all you have to do, dapat meron kang magnifying glass, ganun. Ako, meron ako dito. Okay? So, yun yung date letter stamp na nakikita ninyo sa alahas. So, meron pang mga other marks na nakikita sa isang gold. So, ano yung other marks na yon? So, other marks are the gold field, the plum gold, the KP, the PD, the palladium, the PT, platinum, and the silver, and the stainless steel. So, yun yung nabanggit ko kanina. So, yun yung mga other marks pa na nakikita natin sa isang alahas. Kapag meron ka questions sa mga alahas, you can share this video sa iyong mga friends. Okay? So, sana nasagot ko yung ibang tanong ninyo sa mga hallmarks and stamps na nakikita ninyo sa mga gold ninyo or silver ninyo, or palladium, or platinum ninyo. Pero, most of my followers, nagtatanong talaga sila ng mga, questions na yan, kung tungkol dyan sa mga stamp na nakikita sa jewelry. Okay? Okay. So, most of them na nakikita ninyo sa mga jewelry ninyo is yun yung maker's mark and yung date letter. So, yun yung most na nakikita ninyo nakatabi ng hallmark ng alahas ninyo, ng markings ng alahas ninyo. So, yun. Probably, yan yung mga nakikita nyo. Okay? Okay. Kasi marami nagtatanong sa akin. So, I made this video para sa mga questions niyo. Sana nasagot ko.
Okay, so hanggang dito na lang ating vlog. Hope you guys enjoyed. If you did, huwag mo kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. And I'll see you on my next video. Bye!